Halina't kami sa gipin, Pong Diyos namin, manunubos na maningning. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po ay naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at tudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kahapon, sinindihan natin ang unang kandila sa korona ng Adbyento na sumisimbolo sa pag-asa. Oh, kita nyo ba, di ba? Kaya pinalagyan ko ng marka, no? Hope, pag-asa. Yan ang sinisimbolo ng unang kandila sa korona ng Adbyento. At ito rin ang tema ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Ang pag-asa. Sabihin nyo nga po, pag-asa. Narinig natin ang kwento ng isang kapitang Romano na may alipin na nakaratay at lubhang nahihirapan. Anong sakit ng alipin? Yun, paralysis. Ano yung sakit na paralysis? Yung hindi makagalaw, 'di ba? Yung parang patay yung isang parte ng katawan, no? Kung sabing paralysis ang katawan, hindi magalaw ang katawan. Paralysis ang kamay, walang buhay ang braso. At itong kapitang Romanong ito, hindi nag-atubiling lumapit kay Jesus. Ang isang kapitang Romano, noong panahon ni Jesus, ay pinuno ng hukbo ng mga sundalo. Humigit kumulang 100 hanggang 1,000 ang kanyang pinamumunuang sundalo. Kaya nga, ganun kamakapangyarihan
ang kapitang Romanong ito. Sabi nga niya sa ating ebanghelyo, kapag sinabi niya sa kanyang sundalo, humayo ka, humahayo. Kapag sinabi niyang halika dito, lumalapit. Kapag sinabi niyang gawin mo ito, ginagawa niya. Ibig sabihin, ganyan kamakapangyarihan. Ganyan ang impluensya ng kapitang Romano. Yung parang pag sinabing gulong, gugulong naman. Kainin mo to, kain. Kahol, kahol, di ba? May mga ganyang tao, di ba? Yung makapangyarihan, maimpluwensya. Kaya nga, yung mga ganyang tao, anong ginagawa? Sinusundan-sundan natin. Kasi may kapangyarihan. Yun namang may kapangyarihan, tingnan mo, pinasusunod ang tao. Pinapakita lang kung gaano kamakapangyarihan ang kapitang Romanong ito. Pero ang espesyal sa kapitang Romanong ito, kahit gaano siya kamakapangyarihan, kahit gaano kalawak ang kanyang impluensya, alam niya na may mga bagay na hindi niya kayang gawin. Alam niya na may hangganan ang kanyang galing. Ito ang dahilan. Kaya siya nagpunta kay Jesus. Dahil kinikilala niya ang kapangyarihan ni Jesus. Kinikilala niya ang galing ni Jesus makapagpagaling ng kahit anong sakit. Nilapit niya kay Jesus ang kanyang aliping may sakit na hindi niya kayang pagalingin, na hindi kaya ng kanyang impluensya at hindi kaya ng kanyang kapangyarihan. Kinilala ng kapitan ang impluensya at kapangyarihan ni Jesus bagamat siya'y hentil. Alam niyo ba yung hentil? Walang paniniwala. Biruin mo yun? Powerful, makapangyarihan, maimpluwensya, walang paniniwala, pero naniwala siya kay Jesus. Kinilala niya yung galing ni Jesus. Marami sa atin ganyan. Pag ang galing-galing, pag ang lakas-lakas, pag makapangyarihan at may pera, parang kaya mo na ang lahat. Wala ka nang kinikilala. Wala ka nang pinaniniwala ang lakas, kundi ikaw lang. Di ba? Ba't ka pa mananampalataya? Kaya mo naman lahat. Kaya mong bilhin ang lahat. Lahat sumusunod sa'yo. Lahat bow sa'yo. Pero ang kapitang Romano, lumapit kay Jesus. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng kapitang Romano kung ano ang ibig sabihin ng pag-asa. Ito ang pagkilala na mayroong lungkot, mayroong sakit, at mayroong pagdurusa. At ito'y isang kaalaman na ang lungkot, ang sakit at dusa ay matatapos bukas. Yun yung pag-asa. At yun yung pinakita ng kapitang Romano. Inasa niya kay Jesus ang hindi niya kayang gawin. Pinasa niya kay Jesus ang isang bagay na hindi kaya at abot ng kanyang kapangyarihan. Ang kapitang Romano umasa na ang sakit ng kanyang alipin ay mapagagaling. Minsan ganun, no? Kahit anong yaman mo, pag ikaw ay nagkasakit, walang magagawa ang pera mo. Minsan ganun, ano? Kahit na anong lakas mo, pag isang araw, ikaw ay magkasakit, hindi mo magagawa yung dati mong nagagawa. Kaya nga, ang pinapakita sa atin, maging katulad nung kapitang Romano, matutong ilapit kay Jesus ang ating mga dusa at sa Kanya umasa. Ito yung maganda na naipakita ng kapitang Romano. Kahit siya'y magaling, kahit siya'y makapangyarihan, kahit siya'y may impluensya, walang panama ito sa kapangyarihan, galing at impluensya ni Jesus.
Mga kapatid, kung ikaw ay merong pinagdadaanang dusa, sakit o paghihirap na hindi mo kayang lutasan, ang pinapakita ng ating pagbasa, umasa. Kay Jesus, umasa. Dahil ang pag-asa ay tinuturuan tayo na ipasa sa Diyos ang hindi natin kayang gawin sa ating mga sarili. Ito ang mensahe ng unang linggo ng Adbyento, ang huwag mawalan ng pag-asa. Dahil ito ang pagkilala na sa buhay may dusa, ngunit ang lahat ay matatapos bukas. Amen. Amen.